Actually, earlier, we received a report, may nagko-complain ng mga pasahero na yung mga buses nagbababa na raw sa labas. Kasi they heard na may drug testing dito. So ngayon sir, nag-deploy kami, sinamahan kami ng SAIG. Nag-deploy kami. So tinaboy lang namin na pumasok. Tama. Huwag kayong magbaba dito doon kayo sa loob. So, may umiiwas na, no? Yes sir, na-correct naman, na-correct naman. Bagay po, salamat ha, Julie. Ganda yung mga ating test. Ngayon po, ang DOTR, LTO, LTFRB, kasama ang MMDA, PDEA, kami po ay nagkakandak ng mandatory drug testing sa ating mga drivers ng PUVs. At ito naman po ay naayon sa batas. Meron kaming otoridad to conduct this. As a matter of fact, dapat hindi lang tuwing undas. No po, no? Ito po ay hindi lang usually kapag may sinasabi tayong holiday season. This should be a practice and it should be a policy po pagdating sa atin sa DOTR. Ngayon, nung umaga po, I think they already conducted around 140 drivers. Ito po ay random. Ibig sabihin, pipili lang po tayo ng mga drivers. No? Kaya po pumunta tayo ngayon kasi ang instruction po sa kanila, dapat ang prioridad po natin yung long haul na travel. No? Yung parang papuntang Naga. Yung kanina po, na kinausap natin 15 hours ang kanyang biyahe, yung papuntang Pilinaga, kaya kinausap natin na magpapadrug test po siya. Sabi niya naman payag po siya. At importante, tinignan din po natin na may karelyebo siya. Always ganun din po kasi kapag mahaba inyong biyahe, dapat meron kayong kasama na magmamaneho. So, yun mo, nagkakandak tayo ng drug testing. At gusto ko lang po sabihin ngayon, this will be now the policy. Hindi lang tuwing may undas, hindi lang tuwing may holiday season. We will continue to conduct random testing, drug testing, hindi lang po dito sa NCR. Gagawin din namin ito sa iba't ibang lugar. Again, with the help and coordination of PDEA at of course the LTO, LTFRB. Sir, what was the challenge? Kasi nabanggit po kanina, merong iba na doon na lang nagbababa ng... Yes. I mean, the main challenge po for the government is the funding. Di ba po, no? If you want to sustain this kind of program, dapat meron ka talagang pondo sa MOE mo. Dapat talaga naka-budget to. Pangalawa po, alam naman natin kapag ganito po may pumutok na programa ang DOTR, LTO na nagda-drug testing tayo, yung mga drivers po, alam din nila iparating kung masama iba't ibang kagrupo nila na may ganitong ginagawa na drug testing. So kanina po naka-receive tayo ng reports na may mga ibang bus companies na doon pa lang sa bungad, hindi na nila pinapatuloy ang kanilang bus drivers dito. For one reason or another, no, we can just speculate kung bakit. Pero sabi ko nga po, dapat una, kuhanin yung pangalan kung anong bus companies yun para we can issue the necessary show cause. Pangalawa po, ang ating SAIC, MMDA, nakadeploy na rin po sa mga lugar na yon para not to allow them to stop there. Kasi bawal din po yun. At dumiretso dito. Again, for the drug testing. I understand na ito po ay parang preliminary lang, may confirmatory test pa. Yes. Ano po mangyayari kapag nag-positive siya? Kapag nag-positive po yan, based sa confirmatory test by PDEA, again, we have to turn over yan sa police. And that's automatic cancellation, revocation of its license. No? So, yung kapag yan, babiyahin na, we make sure, kami naman, para hindi maantala ang ating mga pasahero, kung yung kanilang supposedly designated driver ay nag-positive, may instruction naman tayo sa LTFRB na tulungan, hanapan ng ibang masasakyan. Sir, may target number po ba ng ginarandom drop? Bukas ang mas madami, tomorrow and 31. Ngayon po, it's more of sending a message na we're doing this already. At sabi nila kanina, hopefully mga 200, 300 kami ngayon sa drug testing. At tomorrow naman yun, we're going to do more drug testing tomorrow. 200,000? Hindi, 200 drivers. 200 to 300 drivers. Kapag 300,000,
daming Sir, hanggang kailan po ito i-conduct dito sa lugar? ito hanggang ang gagawin namin hanggang November 1. Pero sinasabi ko din na we're going to do the same thing. Papalik naman sa November 3 or 4. Again, ito naman sa mga probinsya na po na yung mapabalik dito. Pero ang importante kasi po ang nangyayari po kasi na parang nagiging ningas kogon. Every time lang kapag merong ganitong mahabang bakasyon, mga important holidays sa atin, no? Ang gusto ko po mangyari at hanapan po namin ng paraan na it will become a policy. Dapat ganito ang sistema. Na dapat meron kami hindi lang po sa ganitong mga panahon, pero every now and then we should do random drug testing. Hindi lang po sa terminal sa Maynila o sa Metro Manila, pero pati na rin po sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas.